Video na para masend kay Senator Bato. Wala man na ilang ginabuhat. Sir, nagsulti na si Senator Bato. Ano ba yun? Paano ka mo nalulod po nila inyo ha? Kami ang mga alam din may kisilon. Oy, ma'am. Ay na, ma'am. Sama ka, ma'am. Nakabidyo ba mo? Saman mo. Nagsulti naman si Senator Bato kay na, napasot nyo na. Ang samantaon mo, oy. Ganting maituturing si Pastor Apollo C. Quiboloy. Ayon sa Legal Counsel ng The Kingdom of Jesus Christ, ipinaliwanag ng mga abogado na mayroong karapatan sa ilalim ng batas ang butihing pastor na hindi mag-surrender sa kabila ng arrest warrant, lalo na't mayroong paniniwalaang nanganganib ang kanyang buhay. Samantala, mga religious compound na nilusob ng mga otoridad noong June 10, nililinaw ng mga abogado ng KOJC na pag-aari ito ng simbahan at hindi ni Pastor Apollo. Narito ang balita ni Jade Labroso. Desisyon at karapatan ni Pastor Apollo C. Quiboloy na hindi magpakita sa publiko kasunod ng mga arrest warrant na inilabas laban sa kanya. Ito ang ipinaliwanag ng The Kingdom of Jesus Christ sa isang press conference matapos tanungin kung bakit hindi nalang isuko ang butihing pastor tulad ng iginigiit ng mga otoridad. So ito yung sinasabi. Ayon kay Attorney Dinah Tolentino Fuentes, hindi rin nila alam kung nasaan ngayon si Pastor Apollo. Ngunit ibinahagi niya na sa kanilang huling pagkikita, inilatag nila kay Pastor Apollo ang mga opsyon at mga posibleng kahihinatnan ng desisyon nito. Hindi ho namin yung karapatan because we cannot coerce a person to do something against his will. Pastor Apollo Quiboloy has his own will. And so with the rest of the 5 accused, they have their own will. Hindi naman ho natin mapipilit sila na mag-surrender if they feel that they are not safe if they are going to surrender. Samantala, iginit din ng Executive Secretary ng KOJC na si Sister Eleanor Cardona na bagamat hindi nila alam kung nasaan ngayon si Pastor Apollo, ay naninindigan silang inosente at walang kasalanan ang butihing pastor. Pero nakatanggap aniya sila ng impormasyon na mayroong banta ang buhay ni Pastor Apollo. Hindi nga rin namin alam kung nasaan si pastor. At saka yun ang sinabi ng mga legal natin. Desisyon ni pastor kasi alam talaga namin na inosente talaga si pastor at wala siyang kasalanan. Samantala, nilinaw naman ni Attorney Israelito Torion na hindi maituturing na fugitive from justice o pugante si Pastor Apollo. Aniya mayroon pa rin karapatan ang butihing pastor sa ilalim ng batas. Meron pong misconception na pag warrant of arrest, dapat mag-surrender ka. Atin pong i-educate po yung mga tao na may option din po yung accused. Pwede po din siyang, may remedies pa man yung abogado ko, kini-question pa man niya yung probable cause. Then, baka maswertihan ako mag-grant yun sa DOJ at ma-dismiss yung kaso at mag-file siya ng motion to withdraw information, kung ma-withdraw yung information, wala na akong kaso. Option niya yun. Inahalimbawa pa ni Attorney Torion ang nangyari sa kaso noon ni dating Senator Panfilo Lacson na minsan ding humarap sa ganitong sitwasyon. Ngunit kalaunan ay nakalaya din sa pagkakaroon ng arrest warrant. On February 5 of 2010, the Regional Trial Court of Manila issued a warrant of arrest as against him. So, he became a wanted person during that time. Okay? Per PNP manual, wanted person yung classification niya. Okay? Hindi siya fugitive from justice, wanted person per PNP circular. Okay? Now, what did he do? Hindi naman siya nag-surrender because it is his option. He availed of that option. Uncomfortable nga lang. Hindi ka pwede makita ng mga pulis, kaya pwede ka dakpin. Okay? Anong nangyari? On February 3 of 2011, the Court of Appeals issued a resolution quashing the information and quashing the warrant of arrest. Anong nangyari? Wala na siyang kaso. Nag-appear si Senator Lacson. Kung nag-apply yun kay Senator Lacson, pwede rin si Pastor Apollo C. Quiboloy na mag-avail yung option na yan, especially in the light of the fact na may complication nga. Punto rin ng abogado na mayroong batayan si Pastor Apollo kung bakit pinili nitong hindi magpakita sa publiko, lalo na't sangkot ang Amerika. Yung United States of America wants his head, no? He wants
there is reasonable ground to believe that extraordinary rendition may be applied as against him. In layman's term, kidnapping yan. Ipinaliwanag din ng mga abogado ng KOJC na walang pag-aari si Pastor Apollo sa mga property ng simbahan, kundi ang mga misyonaryo at miyembro ng KOJC ang may hawak nito. Kaya naman ang nangyaring paglusob sa mga religious compound ng KOJC ay tinuturing na paglapastangan sa mga karapatan ng mga misyonaryo at hindi lang ni Pastor Apollo. Baka yung mga pulis, nung pagpunta nila dito, they have this mistaken notion na owned ito personally ni Pastor Apollo C. Quiboloy. Pastor Apollo Quiboloy does not personally... Diyan ka ba? Drainage, drainage. Oh, bahala sila. Mga babae nga pulis mo kami, hindi lalaki. Jan! Ano yan, nandyan? Dito, sa day. Kanal. Kanal. Gusto niya open? Hindi ko alam paano i-open yan. Yasahan niyo. Sige, yasahan. Andiyan si Pastor. Ang talino niyo naman. Sige, Bria. Oh, andyan si Pastor. Drainage. Pastor, nandyan ka ba? Drainage, drainage. Labas ka dyan, Pastor. Pastor, labas ka lang dyan. Makanda. Tayo sila. Tama natin. Para ma-open. Saan ang labas nito, ma'am? Doon, no? Dito? Pag ano? O pag ganito? Sa highway. Kanal, wala yun. Para huwag na kayong magbalik, pasukin na para magkaalaman talaga. Di, okay na. Kita ko na. Sige. Sige, yan eh. Yan. Kasi nga yan sila masisisi. General nila pang Confirm guys. Wala sa confirm. Andyan si Diwata sa loob. Thank you. Ito na po. Confirm ang presence ni Diwata. Kayo, masaya kami. Diwata, lumabas na. Grabe ang nakapagpapit ng heartbeat ng... Sir, tapos hindi naman talaga. Ay, tamo. 3,000 ang lumusob ng mga kapulisan at ang balita ko po ay meron na ata isang namatay at gumamit pa ng tear gas. Lahat po yan ay labag sa rules of court na nagsasabi kung paano isi-serve ang mga warrants of arrest. Naintindihan ko naman po na pinapasok naman sila matapos ang mapayapang usapin. At ngayon ay parang hindi lang nila linusob ang KOJC compound, inoccupy pa nila. At parang wala na silang plano na umalis doon, no? Na walang legal na basihan. Kaya ang problema ko po, ako ay nasa Maynila, no? At bagamat weekend po, meron naman pong mga hukuman na tinalaga ng Korte Suprema na dapat bukas para mabigyan ng remedyo kaagad ang mga mamamayan na mga karapatan ay linalabag gaya ng paglabag ngayon sa karapatan ng KOJC bilang isang simbahan, ng SMNI bilang isang media outlet, at saka syempre yung eskwelahan na nasa loob ng Kingdom of Jesus Christ compound. Illegal po ito. Ito po ay labag sa karapatan ng mga mamamayan na magkaroon ng seguridad sa loob ng kanilang mga pag-aari ng mga lugar. Ito po ay labag sa malayang pananampalataya dahil habang okupado po ng mga pulis, hindi po pwedeng magsamba ang mga nananampalataya sa KOJC. At ito po ay illegal din dahil ito po ay labag sa karapatang mabuhay, lalong-lalo na nung isa na namatay na. No? Hindi ko po maintindihan bakit kinakailangan pang gumamit ng tear gas samantalang pinapasok naman po sila. Alam naman po natin ang KOJC, yan po ay mapayapang mga naniniwala sa Panginoon at wala po yung mga sandata para mag-resist kung gusto nilang lusubin. Pero ang punto, wala pong legal na basihan ang paglusob na yan. Wala pong legal na basihan ang pananatili ng mga kapulisan sa loob po ng KOJC. At wala pong legal na basihan
kung sila po ngayon ay siya nang mananatili doon sa premises ng KOJC. Nanawagan po ako, kagising ko lang po kasi talaga naman pong hindi tayo nakatulog habang tayo nakakulog. At ako nga ay nagising ng mga sangkatutak na text at mga media cards kung ano nangyayari dito sa KOJC. Hindi po natin po pwedeng payagan mangyari ito sa KOJC dahil kapag ito po ipinayagan natin, lahat na po tayong mga mamamayan, mawawala yung seguridad na ginarantiya ng ating Bill of Rights. Kinakailangan po manindigan na tayo. Nananawagan ako sa sambayan ng Pilipino na wag po nating tanggapin ang ganitong lantarang paglabag sa karapatang pantao. Dahil kung papayagan po natin itong mangyari, baka tayo na po ang susunod na mga maging biktima. Kinakailangan po manindigan, kinakailangan maging maisog sa panahon nito. At ako po'y nananawagan talaga sa lahat na magkapit-bisig dahil hindi na lang po KOJC ang pinag-uusapan natin, hindi na lang po karapatan ng KOJC ang pinag-uusapan natin. Lahat na po ng karapatan ng mga mamamayang Pilipino ay nakasalalay dito sa ating pagtutol sa illegal na paglusob at illegal na pag-o-occupy ng KOJC. Mag-imbestiga pa po nito, ipatawag po pag-pasok nila. Nakikita po mga polis. As to the numbers, I cannot, kahit na sobra-sobra, I cannot say na excessive. Ang importante dyan, kung anong ginagawa kahit na 10 tao lang yan, pero kung pang-abuso ginagawa, that's excessive. Pero kahit na ilang libo yan, kung walang ginawang masama, hindi na natin mag-question yung presensya nila. It's their call kung ilang number ng tao dadalhin nila. Ang importante kung ano ang ginawa. So meron bang ginawa, sir? Hindi pa ako nag-imbestiga. Mag-imbestiga pa ako nito, ipatawag ko pa sa Senado kasi mahirap din kung basihan ko lang yung anong narinig ko dito, anong narinig ko doon, baka mamaya sabi daw 5 ang namatay, ngayon pala isa lang, pero ilan ang nakuyapan daw na ilan, 4, 5. So magkakaroon ng Senate inquiry. Yes, may kakaroon ng hearing. Pag-atuloy mo din to facilitate the negotiation between the police and kasi in-interview kasi ako kanina, tapos sinabihan ako na yung mga miyembro doon ng QJC bawal lumabas, bawal pumasok dito sa kanilang property. Yes, sir, so that's my very concern. Bakit ganon? Kasi property nila ito eh. Hindi man ito pagmamayari ng gobyerno, pwede mo silang bawalan na pumasok at lumabas. Dapat nasa konstitusyon natin yan, yung freedom of movement, di ba? Freedom of movement. Kailangan makabot. Sir, ano na May violation doon, sir. May violation. Ha? May violation namin. Konstitusyon, kaklaro sa konstitusyon, hindi mo bawalan yung tao sa kanyang movement. Lalong-lalo na kung kanyang property yan. Diba? So what did you talk about, sir, inside? Inside, yes. Ano na pag-usapan, sir? Wala na pag-usapan namin doon is that I am advising both parties. Si General Torre, Atty. Torion on the other side, at saka si Ma'am, yung head nila dito sa PNGC. Mabuti nag-usap sila. At sabi ko, you continue your communication. Importante, mag-usap kayo, huwag yung putulin yung communication nyo para meron kayong meeting of the minds palagi, hindi yung walang komunikasyon. So I hope maganda-develop nila, nag-uusap sila. But they will not pull out, sir? Sabi ni General Torre, meron lang daw sila sinusundan pa ng mga heartbeat na may dalas ng equipment na mag-determine ng heartbeat kung pinakamalala up to 20 meters daw sa below the surface. May namumonitor pa sila. Di sabi ko, tapusin na ninyo para matapos na ito. Senator, hindi ka na stay here forever. Pero as we speak, ongoing pa negotiation nila. Wala naman, nagkaintindihan naman sila na mag-pull out na naman. Hindi, nagkaintindihan na tuloy yung kung saan yung hinahanap nila na mayroong heartbeat. So, gagawin na ngayon yan, to be transparent, and advise them na kailangan both parties kasama, represented doon sa searching group na pupunta. Sir, are you advising Pastor Kibuloy to surrender? As a senator po? Yes. Kasi meron naman warrant talaga galing sa korte. We cannot hide forever. So, at saka kawawa rin yung tao natin dito na nagsasakripisyo dahil sa kakahanap sa kanya. Yung lang naman sa akin. Kung ayaw niya,
wala tayong magawa. Sir, walang intervention Gusto ko, yung- sa akin lang, kung pwede. Tinanong mo ako kung pwede, maganda sana. Sir, walang intervention yung committee ninyo sa nangyayari ngayon, sir? Or you will wait for the hearing? Meron nga investigation. Meron nga papatuloy ko nga yung hearing. Balik ko sa Manila, ba't tawag ko yung hearing? Senator. Wala pa akong data kasi tinan ko pa yung secretariat ko kung saan ang available na room. Yung availability. Sir, pero ano expected outcome ng investigation this time, sir? Yun na lang. In aid of legislation. In aid of legislation. Titingnan natin yung anong mga batas na dapat nating ayusin para hindi maulit yung ganito. Pag sinabing So you see this- implementation of service of warrant of arrest, dapat merong limitasyon kung hanggang saan. Kung execution of search warrant, dapat meron man yan, pero klaruhin natin ang gusto. Senator, tayo mo naman yung mga KOJC members, Pastor. Yes, sumunod ko sila. Yung mga kababayan ko yan, yung kinabo yan, di ba? Kung nasasaktan sila, nasasaktan din ako. Sir, 3 months daw po sila dito magsistay. Sabi-sabi ng mga polis. Ewan ko lang, kung 3 Pwede na months. silang lutuan, sir. Pwede na silang lutuan. So, tanungin natin kung kasama ba yan sa warrant o para sa dala-dala nila. Kasi very questionable na action yan kung you will stay here for 30 days unwelcome. Sir, after the service of warrant, dapat withdraw na sila. Sir, does this look like an SOP, Hindi kasama sir? sa court order na i-occupy nila itong area. Hindi kasama sa court order na i-control nila itong area, na hawakan nila. Ano yan, martial law? Na yung property, private property, kusa mo na lang kukunin. Sir, does this look like SOP of the PNP? What's happening right now? The standard operating procedure? If I am the chief PNP, this will not happen. I will make sure that the police operational procedure is being followed. Senator, natapos na kasi yung search nila kanina pa. Bakit babalikan pa? Meron daw silang na-monitor pa na heartbeat. Heartbeat. Sabi nila, heartbeat nga, matadetermine na sa ilalim ng lupa. So, hanapin lang yung heartbeat na yan. So, putahan nila kung saan yung heartbeat. Baka heartbeat ng palaka yun doon sa ilalim ng lupa. So sir, as long as may mamonitor silang heartbeat, sir. After 13 hours na operation, wala pa rin. Masasabi na natin ang pakyas ko sa Bisaya pa. Ako wala nahuli, pakyas. Kung wala nahuli, pakyas. Is this also a failure of intelligence po, sir? Hindi actually ang intelligence mo. Hindi mo nahuli yung target mo. Di ba? So, yun. Okay, salamat ha. Thank you, Senator. Thank you, sir. Thank you, sir.